Puspusan na ang paghahanda ng marami sa mga sementeryo ilang araw bago ang undas. Sa Manila South Cemetery, pinaghahandaan ang pagdumog ng nasa hanggang 1 milyong katao. Sabay niyan, pinag-iingat din ng publiko sa banta naman ng trangkaso. May balitang A to Z, si Naomi Almojano. 4 na araw bago ang undas, libu-libong katao nang nagsisidalaw sa mga puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Sa Manila South Cemetery, umabot sa mahigit 17,000 katao ang naitalang pumunta noong Linggo, October 26. Inaasahan naman papalo sa hanggang 1 milyon ang dadagsa sa mismong araw ng undas. Higit na mas marami ito kumpara sa mahigit 200,000 bumisita noong nakaraang taon. Tumapat kasi siya ng Saturday, Sunday. Expected. Wala talagang pasok yung iba. Ready na Manila South Cemetery. 100% ready na. Meron na tayong naka-antabay na mga police, traffic enforcer, mga nurse, doktor. Kung sakali may mga tataas ng BP, naka-ready na sila. Nakaistasyon na rin ang nasa 20 portalet sa iba't ibang bahagi ng sementeryo bukod pa ang 7 CR. Handa na rin ang kanilang tagging system o yung ikakabit sa pulso ng mga bata, senior citizen at PWD na mawawala o maliligaw sa pagbuhos ng mga tao. At dahil nga marami-rami ang inaasahang darating at laganap ngayon ang mga respiratory virus o illnesses gaya ng flu, payo ng pamunuan. Hanggat maaari, mag-face mask na po tayo para kung sakali man na yung flu ng mga virus, hindi na makahawa. Hinikayat rin ng publiko na nakararanas na ng sintomas gaya ng ubo, sipon, lagnat o pananakit ng kasukasuhan na wag nang sumabay pa sa dagsa ng tao. Ito rin ang isa sa dahilan ng maagang pagdalaw ni Tatay June na senior citizen na sa puntod ng kanyang namayapang mahal sa buhay. Kumari, umiwas tayo doon sa mga taong merong sakit o kaya kung merong mga gustong pumunta na merong kasalukuyang impluensya o flu, sana manatili na lang sa bahay. Pwede naman daw kasi sa ibang araw na lang dumalaw kapag mabuti na ang pakiramdam para hindi makapanghawa sa mga vulnerable na gaya niyang senior na. Gayunpaman, tiniyak ng Manila South Cemetery na sa Miyerkules pa lang October 29, nakaistasyon ng mga medic at ambulansya. Imomonitor din ang body temperature ng mga papasok sa sementeryo. Payo naman ni Doc Ray Salinel, isang infectious disease specialist, ugaliin ang pagsusuot ng face mask tuwing nasa mataong lugar gaya ng sementeryo, takpan ng bibig kapag uubo, maghugas ng kamay gamit ang sabon, gumamit ng alkohol at iwasang humawak sa maruruming bagay. Aktibo na rin ang kanilang puntod finder para sa mabilis na paghahanap ng mga bibisita. Paalala ng pamunuan ng sementeryo, sumunod sa mga pinagbabawal dalhin at ipasok nang hindi maantala ang daloy ng tao sa entrance. Gaya ng nakasanayan, bawal pa rin ang pagdadala ng mga pinagbabawal na gamot, matutulis at pumuputok na bagay gaya ng kutsilyo at baril, speaker, sigarilyo, alak, kahit anong sugal tulad ng baraha, at bawal din magtinda sa loob ng sementeryo. Simula rin October 29 hanggang November 2, hindi na magpapapasok o magpapadaan ng kahit anong sasakyan sa loob ng sementeryo. Alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi bukas ang Manila South Cemetery sa October 31 hanggang November 2. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.